Pakiramdam mo ba ay natapos mo na ang iyong sarili, na nagawa na ang lahat ng alam mong gawin tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon, nang walang nakikitang paraan? Tila ba ikaw ay nasa isang junction ng buhay, at kung ang Diyos ay hindi dumaan para sa iyo, ikaw ay nasa isang seryosong gulo. Mukhang habang nagdarasal ka at nananampalataya tungkol sa iyong sitwasyon, mas malayo ang magiging sagot. Marahil ay sumuko ka na sa pagdating ng Diyos para sa iyo, nananalangin ng matagal nang walang sagot. Mayroon akong magandang balita para sa iyo, hindi kailanman binigo ng Diyos ang sinuman at hindi magsisimula sa iyo. Walang mapanghamong sitwasyon ang nakahihigit sa Diyos, hindi maaaring ikaw ang mauna. Marahil ay hindi mo napansin, ngunit ipinakita niya sa iyo ang maraming tanda ng pagpapatunay. Ilalahad ng video na ito ang 5 makapangyarihang palatandaan na ipinahayag sa iyo ng Diyos upang patunayan na darating siya para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito upang makatanggap ng higit pang mga nakaka-inspire na video. Pagpalain ka ng Diyos. Mahal, aware ka ba na hindi ka nag-iisa sa mapanghamong sitwasyon na iyong pinagdadaanan? Baka gusto mong itanong, paano sasamahan ako ng Diyos at lahat ng problemang ito ay dumarating sa akin? O, paano ako sasamahan ng Diyos at pahihintulutan pa rin akong masuri na may sakit na ito na walang lunas? O, paano ako sasamahan ng Diyos? At ako ay ipapadala sa pag-impake dahil hindi ko kayang bayaran ang aking upa. Makinig, minamahal, mayroon kang Diyos at Ama na nangako na hindi ka iiwan o pababayaan. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang pangako ng Diyos sa Hebreo 13:5-6. Panatilihing malaya ang inyong buhay mula sa pag-ibig sa salapi at maging kontento sa kung ano ang mayroon kayo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. Kaya sinasabi natin ng may pagtitiwala, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga mortal? Kahit na mukhang tahimik ang Diyos, gumagawa siya sa background ng iyong mapaghamong sitwasyon. Siya ay nagpapakita sa iyo ng mga palatandaan upang kumpirmahin na siya ay kasama mo at darating para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang Diyos ay handang dumaan para sa iyo, ngunit ikaw ba ay sapat na sensitibo upang piliin ang panahon na iyong kinalalagyan at ang iba't ibang mga palatandaan na ipinapakita ng Diyos sa iyo? Ang mga palatandaang ito ay tumitiyak sa iyong puso ng Diyos na dumarating para sa iyo at nagpapasaya sa iyo kahit nasa mga problema. Ngayon, tignan natin ang 5 makapangyarihang palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay dumarating para sa iyo. Unang palatandaan, inner peace sa harap ng mga hamon. Mukhang, sa kabila ng pag-alam na mayroon kang 1 linggo upang bayaran ang iyong mga utang o mawala ang iyong mga ari-arian, mayroong isang panloob na kapayapaan na pumupuno sa iyong puso. Hindi ka sigurado kung saan kukuha ng pera, ngunit mayroon kang pakiramdam ng kapayapaan sa iyong puso na ang lahat ay magiging maayos sa lalong madaling panahon. Nagtataka ka ba kung bakit bigla kang nakaramdam ng kapayapaan sa loob ng sabihin sa iyo ng doktor na 6 na buwan na lang ang buhay mo sa planetang Earth? Ang lahat sa paligid ay tila nag-aalala tungkol sa nakamamatay na ulat ng doktor, ngunit tila pinapakalma mo sila. Alam mong hindi ito normal, ngunit hindi mo maipaliwanag kung paano napupuno ng pakiramdam ng kapayapaan sa loob ang iyong puso. Huwag ka nang magtaka, mahal. Ang pagkakaroon ng panloob na kapayapaan sa harap ng mga hamon ay hindi isang pagkakataon. Sa halip, ito ang paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na siya ay kasama mo sa iyong mapaghamong sandali. Ito ay paraan ng Diyos sa pagbabahagi ng kanyang kapayapaan upang palitan ang karaniwang mga alalahanin at pagkabalisa na maaaring pumupuno sa iyong puso. Karaniwang maging balisa at mag-alala kapag nahaharap sa mga hamon. Ito ay isang normal na reflex action na magkaroon ng walang tulog na gabi kapag mayroon kang ilang araw upang bayaran ang iyong mga utang at walang pera. Gayunpaman, ito ay isang malakas na tanda ng banal na interbensyon kapag napapalibutan ka ng mga hamon at nasa iyo pa rin ang kapayapaan ng Diyos na nagbabantay sa iyong isip. Ang Diyos ay nasa negosyo ng pagpupuno sa mga puso ng kanyang mga anak ng kanyang kapayapaan. Pakinggan ang sinasabi ng Biblia sa Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon,
sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Mula sa sipi, nakikita mo na ba ngayon kung bakit hindi mo maipaliwanag o masubaybayan ang panloob na kapayapaan? Ang mismong kapayapaan ng Diyos ay higit sa pangunawa at paliwanag ng tao. Ito ay isang kapayapaan na nagmumukha kang tanga sa iba. Minamahal, alam kong kakaiba ang kapayapaang ito sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Gayunpaman, hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa Biblia ang nakaranas ng panloob na kapayapaan sa harap ng mga hamon. Ang ika-12 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ay nagtala ng kwento ng isang tao na nakaranas ng panloob na kapayapaan sa harap ng problema. Si Pedro ay dinakip ni Haring Herodes at inilagay sa bilangguan sa layuning patayin siya. Gayunpaman, nakita namin kung paano nakadena si Peter, na hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa kanya, ay abala sa pagtulog sa pagitan ng dalawang armadong sundalo. Narito ang sinasabi ng Biblia sa Mga Gawa 12:6, noong gabi bago siya dalhin ni Herodes sa paglilitis, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal, nakagapos ng dalawang tanikala, at ang mga bantay ay nagbabantay sa pasukan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang maaaring nagpatulog kay Peter na alam na siya ay papatayin sa susunod na umaga? Mayroon akong sagot para sa iyo, tanging ang kapayapaan ng Diyos ang makakagawa noon. Si Pedro lamang, napuspos ng pakiramdam ng kapayapaan sa loob, ang makakagawa ng ganoong bagay. Napuno siya ng kapayapaan ng Diyos na alam niyang darating ang Diyos para sa kanya. Bale, hindi natapos ang kwento sa pagkakatulog ni Peter sa kulungan. Nakikita natin kung paano dumaan ang Diyos para kay Pedro sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang anghel upang iligtas siya ng supernatural, sa paraang inakala pa nga ni Pedro na nakakakita siya ng isang pangitain. Napansin mo ba mula sa kwento ni Pedro na ang pakiramdam ng kapayapaan sa loob ay palaging nauuna sa pamamagitan ng banal na interbensyon? Makatitiyak ka na ang panloob na kapayapaang nararanasan mo ngayon ay mauna sa banal na interbensyon na dinadala ng Diyos sa iyong paraan sa bagay na iyon. Minsan hindi mo agad makukuha ang mga sagot kapag nananalangin ka sa Diyos, ngunit ang Diyos ay nagpapadala ng kapayapaan bago ang sagot. Ang kapayapaan mismo ay isang garantiya na narinig ka ng Diyos. Magalak at magalak, minamahal. Ang Diyos ay darating para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ikalawang palatandaan, pagkadama ng patnubay at kalinawan sa paggawa ng desisyon. Tila ba nadagdagan ang kakayahan mong tumanggap at pumili ng patnubay mula sa banal na espiritu sa kabila ng mga hamon sa iyong paligid? Tila ba mas marami kang napanaginipan, pangitain, o higit na kahulugan ng direksyon habang nagbabasa ng iyong Biblia kamakailan? Sa kabila ng pagharap sa iba't ibang hamon, nasiyahan ka ba sa pagtaas ng paglilinaw habang may mga desisyong gagawin kamakailan? Nagtataka ka ba kung bakit ang lahat ng ito ay biglang dumating sa larawan? Hindi na magtaka. Ang isang pakiramdam ng patnubay at kalinawan sa paggawa ng desisyon ay mga makapangyarihang senyales na darating ang Diyos para sa iyo sa iyong mapanghamong mga sitwasyon. Ito ay paraan ng Diyos sa paghahanda ng lupa ng iyong puso para sa banal na interbensyon na darating sa iyong landas. Ito ang paraan ng Diyos sa pagpapatalas ng iyong mga pandama upang matanggap ang aktual na patnubay at desisyon na gagawin na makakalutas sa problemang kasalukuyan mong kinakaharap. Maaaring nagtataka ka kung bakit ang patnubay na natanggap mo sa ngayon ay hindi tungkol sa aktwal na problema, ngunit sa ilang iba pang mga bagay. Maaari kang magtaka kung bakit ang kalinawan na nakuha mo sa ngayon ay hindi tungkol sa mapaghamong sitwasyon, ngunit iba pa. Minamahal, ginagamit ng Diyos ang patnubay at kalinawan sa iba't ibang at malamang na maliliit na bahagi ng iyong buhay upang sanayin ang iyong espiritual na mga pandama tungo sa aktwal na patnubay at kalinawan para sa pangunahing mapaghamong sitwasyon na iyong kinakaharap. Tignan ito mula sa pananaw kung paano sinasanay ang isang bata na kumain. Ang layunin ay upang makakuha ang bata na kumain ng pang-adultong pagkain balang araw, ngunit hindi iyon ang sinisimulang kainin ng bata.
Ang mga magulang ay nagsisimula sa gatas ng ina hanggang sa ilang na prosesong pagkain ng mga bata. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ng magulang na bigyan ang bata ng malambot na pang-adultong pagkain at ipinakilala ang mga uri ng matitigas na pagkain sa bata. Ang bata, sa lahat ng panahon, ay sinasanay upang makarating sa lugar ng pagkuha ng pang-adultong pagkain. Minsan, ang paraan ng Diyos para sa iyo ay upang bigyan ka ng tiyak na patnubay o kalinawan kung ano ang gagawin. Maaari kang madiagnose na may nakamamatay na sakit na medikal na tinatawag na walang lunas, pagkatapos ay darating ang Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na gumugol ng 3 gabi sa pagpupuri sa Kanya para sa iyong pagpapagaling. Kapag sumuko ka sa pagtuturo, ang tinatawag na walang lunas ay nawawala sa pamamagitan ng pagsunod sa tiyak na tagubilin at patnubay. Maaari kang may utang ng pera at magkaroon ng ilang araw upang i-clear ito o maaaring mawalan ka ng ilang mga ari-arian. Pagkatapos ay ginagabayan at inuutusan ka ng Panginoon na tingnan ang isang taong hindi mo sana matatawagan. Habang nag-uusap, inaakay ang tao na bigyan ka ng parehong halaga ng pera na kailangan mo para bayaran ang utang. Maaari tayong magpatuloy upang ilarawan kung paano nagdudulot ng banal na panghihimasok ang patnubay sa mga anak ng Diyos. May isang kwento kung paanong ang Diyos ay nagtagumpay para sa isang balo sa aklat ng 2 Hari Kabanata 4. Isang biyuda, na dati nang kasal sa isa sa mga anak ng propeta, ay sumigaw kay Propeta Eliseo na ang nagpautang ay dumating upang kunin ang kanyang 2 anak na lalaki. Ang kanyang pamilya ay may utang sa pinagkakautangan, at ang kanyang mga anak na lalaki ay ginamit bilang kolateral. Binigyan siya ni Eliseo ng tiyak na patnubay na natanggap niya mula sa Diyos. Hindi direktang nakipag-usap ang Diyos sa babae mismo, ngunit nakipag-usap siya sa kanya sa pamamagitan ng propeta. Ang babae ay sumuko sa patnubay ng Diyos at nakuha ang perang kailangan niya para mabayaran ang mga utang na kanyang inutang, at higit pa. Ang kanyang banal na interbensyon ay dumating sa pamamagitan ng pagsuko sa tagubilin ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Hayaan mong itanong ko sa iyo ito, naniwala kaya siya sa mga salita ni Eliseo sa kung ano ang gagawin para mabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya kung hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pangunahan ni Eliseo sa mga sumunod na bagay? Malinaw na ito ang ginagawa ng Diyos, gumagamit siya ng patnubay sa tila maliliit na bagay para buuin ang iyong tiwala at tanggapin ang tunay mong natatanggap mula sa Diyos. Mga minamahal, ang pagtanggap ng patnubay at kalinawan mula sa Diyos ay bahagi ng iyong mga pakinabang kay Kristo. Makinig sa sinasabi ng Biblia sa Roma 8:14, sapagkat ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay may karapatan na pamunuan ng Espiritu ng Diyos. Ikatlong palatandaan, mga hindi inaasahang pagkakataon o pamamagitan. Mukhang paparating na ang mga pagkakataon. Napapaligiran ka ba ng mga positibong sitwasyon na hindi mo akalain na darating sa iyo? Nakaranas ka na ba ng suporta at tulong kamakailan mula sa mga taong hindi mo inaasahan? Marahil ay nakatagpo ka ng isang potensyal na kasosyo sa negosyo sa isang kaganapan sa networking. Marahil ay mayroon kang biglaang pagbubukas ng trabaho sa isang ganap na naiibang larangan na naayon sa iyong mga interes. Marahil ay nakakuha ka ng huling minutong imbitasyon na lumahok sa isang prestihiyosong kumperensya. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon o interbensyon na ito na iyong nararanasan ay hindi nagkataon. Ito ay paraan ng Diyos upang ipaalam ang kanyang presensya sa iyong buhay. Siya ang makapangyarihan na nagpapamalas ng kanyang presensya kapag nakarating siya sa isang lugar. Kapag dinala ng Diyos ang mga interbensyon at pagkakataong ito, ipinapakita niya sa iyo na ginagawa niya ang iyong bagay. Ang mabuting balita ay kapag sinimulan ng Diyos ang isang gawain, hindi siya atras hanggat hindi niya ito natapos. Ang sabi ng Biblia sa Filipos 1:6, sa pagtitiwala nito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay itutuloy ito hanggang sa ganapin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon at mga taong dinadala ng Diyos sa iyong landas ay upang ihanda ang lupa para sa banal na interbensyon na pinaplano ng Diyos para sa mapanghamong sitwasyong iyon.
Ang mga ito ay mga palatandaan na ang oras ay tama para sa isang positibong pagbabago sa iyong buhay. Isaalang-alang natin ang kwento ni na Pedro at Jesus sa ikalimang kabanata ng Lucas, mula sa mga talata 1 hanggang 11. Nakita natin ang isang salaysay kung paano nagsumikap ang isang mangingisda sa buong magdamag na pangingisda na walang resulta. Tiyak na sinubukan niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pangingisda, pagkuha ng mga pain para maakit ang mga isda sa lambat, ngunit walang resulta. Pagkatapos ay nagdala ang Diyos ng isang hindi inaasahang pagkakataon sa kanyang paraan. Nagkaroon siya ng pagkakataong makilala at ipahiram ang may likha ng isda na sinusubukan niyang hulihin ang kanyang bangka. May 2 bangka sa gilid ng tubig, ngunit pinili ni Jesus na piliin ang pag-aari ni Pedro. Iyon ay isang magandang pagkakataon para sa Diyos na dalhin ang landas ni Pedro. Hindi niya alam na ang pagkakataon ay isang senyales na darating ang Diyos para sa kanya. Kung may lumapit kay Pedro upang batiin siya sa pagkakaroon ni Jesus sa kanyang bangka, malamang nasasabihin niya, paano ang pagpapahiram kay Jesus ng aking bangka ay malulutas ang aking kawalan ng kakayahan na manghuli ng isda. Hindi ba ito marahil ang sinasabi mo tungkol sa mga tao at platapormang dinadala ng Diyos sa iyong paraan? Nagtataka ka rin ba kung paano malulutas ng pakikipagtagpo sa isang mahusay na stakeholder sa iyong larangan ang iyong walang kapital na hamon? Ngunit ang kwento ay hindi huminto sa pagkakaroon ni Pedro ng pagkakataon na ipahiram kay Jesus ang kanyang bangka upang ipangaral ang Ebanghelyo. Pagkatapos ng pagkakataon ay darating ang interbensyon ng Diyos. Inutusan ni Jesus si Pedro na ihulog ang kanyang mga lambat para makahuli. Siya ay sumuko, at ang Diyos ay dumating para kay Pedro sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mahusay na huli na malamang na hindi pa niya nakita sa kanyang karera sa pangingisda. Ano ang ginagawa mo sa mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa iyong paraan? Ika-4 na palatandaan, lumalagong pananampalataya. Tila ba nadagdagan ang iyong paniniwala sa Diyos at nagtitiwala na alam niya ang pinakamabuti para sa iyo? Tila ba mas lalo kang nagtitiwala na magagawa ng Diyos ang anumang bagay kamakailan? Nagsimula na bang mapansin ng mga tao na pinag-uusapan mo ang posibilidad at nakikita ito sa lahat ng bahagi ng iyong buhay? Ikaw ba yung tipong laging nakakakita ng mga posibilidad, kahit sa mga bagay na parang imposible? Nakikita mo ba ang iyong sarili na may matinding pagnanasa na basahin ang salita ng Diyos na nagpapatibay sa iyo ng pananampalataya? Siguro nagtataka ka kung bakit ka nagkakaganyan lately. Marahil ay sinimulan na ng mga tao na tawagin ka bilang hindi totoo o makatotohanan. Makinig, mga minamahal, ang iyong lumalagong pananampalataya ay hindi isang pagpapala mula sa Diyos. Maaaring kakaiba ito sa mga nakapaligid sa iyo, ngunit ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay darating para sa iyo sa lalong madaling panahon. Mahalaga ang pananampalataya sa pagtanggap ng ibinigay o pinaplano ng Diyos para sa iyo. Ang kawalan ng pananampalataya ay maaaring limitahan ang Diyos sa paggawa sa iyong buhay. Tunay na makapangyarihan ang Diyos, ngunit ang katotohanan ay maaari mong limitahan ang pagiging makapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kawalan ng pananampalataya. Nakakabigla ba sa iyo ang pahayag na iyon? Naaalala mo ba kung ano ang nangyari nang pumunta si Jesus sa kanyang bayan? Alam mo ba na ang mga tao sa sariling bayan ni Jesus ay hindi gaanong nakuha ang ministeryo ni Jesus? Ang sabi ng Biblia sa Marcos 6:5, hindi siya nakagawa ng anumang himala doon maliban sa pagpatong ng kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pagalingin sila. Hindi sinabi ng Biblia na hindi siya makakagawa ng mga himala dahil pinigilan siya ng dyablo. Hindi ito dahil hindi siya nanalangin ng sapat o walang kapangyarihan. Pumunta siya na puno ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit ang mga taong dapat tumanggap ng kapangyarihan ay humadlang sa kanya dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Alam ng Diyos na maaari mong limitahan ang banal na interbensyon na kanyang dinadala. Alam niya na ang iyong kawalan ng pananampalataya ay maaaring magmukhang walang kapangyarihan ang Diyos sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit bigla kanyang ginagawang mahalin ang salita ng Diyos na nagpapatatag ng pananampalataya sa iyo.
Tila gusto mong magbasa, mag-aral, at magbulay-bulay sa salita ng Diyos na hindi mo pa nagawa noon. Tila nakikita mo ang iyong sarili sa liwanag ng kung ano ang sinasabi ng Diyos na ikaw ay. Tila sinimulan mong makita ang iyong sarili bilang isang taong kayang gawin ang sinasabi ng Diyos na kaya mo at mayroon kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na maaari mong makuha. Naaalala mo ba ang babaeng may 12 taong isyu ng dugo, na ang kwento ay nakuha sa 5 kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos? Siya ay nagdusa sa mga kamay ng maraming mga doktor, marahil parehong medikal at tradisyonal, ngunit walang solusyon. Ang isang pangunahing bagay na nauna sa kanyang paglaya mula sa matagal ng pagdurugo ay ang pananampalataya. Binigyan siya ng Diyos ng pananampalataya na maaaring magpapahintulot sa kanya na makuha ang dati niyang gusto. Napagpasyahan niya, bilang tugon ng pananampalataya, na matatanggap niya ang kanyang kagalingan kung hinawakan niya ang damit ni Jesus. Nang isagawa niya ito, gumaling siya. Hindi sinabi ni Jesus na ang kanyang kapangyarihan ang nagpagaling sa kanya, sinabi niya na ang pananampalataya ng babae ang nagpagaling sa kanya. Ang pagbibigay ng Diyos sa kanya ng lumalagong pananampalataya ay isang senyales na isang araw ay darating siya para sa kanya. Panatilihin ang pagiging nasa salita upang patuloy na palagin ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa isang naniniwala. Ang pananampalataya ay kung paano mo tinatanggap ang lahat ng mayroon ng Diyos para sa iyo. Iwasan ang anumang gawain at tao na umaatake sa lumalagong pananampalataya na ibinigay ng Diyos bilang tanda sa iyo. 5 palatandaan, himukin na magpasalamat ng higit sa pagsusumamo. Kapag nabibigatan ka sa mga mapanghamong sitwasyon sa paligid mo, nakikita mo ba ang iyong sarili na nagpapasalamat sa halip na manalangin? Tila ba lagi mong pinupuri ang Diyos sa tuwing balak mong bombahin ang Diyos sa mga panalangin ng iyong mga pasanin? Marahil ikaw ngayon ay laging nagigising na may awit ng papuri sa iyong bibig. Marahil ay may mga kanta na lumalabas sa iyong isipan habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain. Marahil ay nagtataka ka na kung bakit ito nangyayari sa iyo. Hindi na magtaka. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ang tagumpay ay narito. Nangangahulugan ito na darating ang Diyos para sa iyo ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang Diyos ay kumikilos na sa iyong bagay. Sa mga panalangin, ipinahayag natin ang ating mga pasanin sa Diyos. Sa pasasalamat, ipinapahayag natin ang ating pasasalamat sa ginawa ng Diyos. Kapag nakakita ka ng mga awit ng papuri na lumalabas sa iyong isipan, kapag sinusubukan mong manalangin, ito ay tanda na nakikita na ng iyong espiritu ang tagumpay. Karaniwang pinaniniwalaan na ang espiritual ang kumokontrol sa pisikal. Ipinahihiwatig nito na walang maaaring mangyari sa pisikal na hindi nangyayari muna sa espiritual na kaharian. Kapag mayroon kang mga awit ng papuri na dumadaloy mula sa loob mo, ang iyong espiritu ay nagpapakilala sa iyo tungkol sa tagumpay na nangyari na sa espiritual na kaharian. Ang iyong espiritu ay naghihikayat sa iyo na ang lahat ay magiging maayos sa lalong madaling panahon. Naaalala mo ba kung paano dumaan ang Diyos para kina Pablo at sila sa bilangguan? Sa ika-16 na nakabanata ng Aklat ng Mga Gawa, nakita natin kung paano dinakip sina Pablo at Silas matapos ihatid ang babaeng inaalihan ng dyablo. Sila ay itinago sa loob ng selda at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga silya. Ngunit ang mga lalaking ito ng Diyos ay nagsimulang manalangin at, sa isang punto, kumilos upang purihin ang Diyos. Tila nagsimula sila sa mga panalangin, at ang pagnanais na magpasalamat ay kinuha sa kanila, dahil sino ang natural na umawit ng mga papuri kapag nakakulong? Ito ay dapat na isang supernatural na pagnanasa sa kanila. Habang sila ay umaawit, dumating ang Diyos para sa kanila. Nagdala ang Diyos ng lindol na yumanig sa pundasyon ng bilangguan at nagbukas ng lahat ng pinto ng bilangguan. Umawit sila ng mga papuri sa halip na mga panalangin muna, at dumating ang Diyos para sa kanila. Huwag pigilan ang pagnanais na magpasalamat sa halip na manalangin. Ipahayag ito. Magsaya ka kapag mayroon ka nito. Ito ay isang mahusay na tanda ng tagumpay at pagdiriwang. Tanging ang nanalong panig lamang ang nagsasaya at umaawit.
Ang Diyos ang nagpapakita sa iyo ng katotohanan sa daigdig ng mga espiritu. Walang nakakalito sa dyablo tulad ng makita ang isang taong may hamon na umaawit ng mga papuri at pasasalamat sa Diyos. Alam niyang nabigo siya sa ganoong lalaki, mahal. Ngayong nakita mo na ang mga palatandaan na tiyak na darating ang Diyos para sa iyo, suriin natin ang ilan sa mga paraan ng pagdadaanan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang pag-alam sa mga paraang ito ay nagpapaalam sa iyo kung ano ang aasahan mula sa Diyos. Makakatulong din ito sa iyo na huwag ilagay ang Diyos sa isang partikular na paraan at makaligtaan ang iyong panahon ng banal na interbensyon. Dumiretso tayo sa mga daan. Numero 1, sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan. Ang unang paraan na dumaan ng Diyos para sa atin ay upang matugunan kaagad ang ating mga pangangailangan. Ito marahil ang pinakakaraniwang paraan na inaasahan ng mga tao na darating ang Diyos para sa kanila. Marahil ikaw ay may sakit at nagtitiwala sa Diyos para sa pagpapagaling, ipinapadala niya ang kanyang kapangyarihang makapagpagaling upang pagalingin ka kaagad. Marahil ay magbabayad ka ng utang, at ang Diyos ay nagministeryo sa pinagkakautangan upang bitawan ang pera, o dinadala ng Diyos ang pera sa iyo sa isang supernatural na paraan na hindi mo inaasahan. Marahil ang sa iyo ay isang deadline sa trabaho, at bigla mong napansin na ito ay ipinagpaliban, o natutugunan mo ang deadline sa isang hindi maipaliwanag na paraan, isang paraan na maaaring igalang at matakot sa iyo ng iba. May pagkakataon na nakita ni Pedro si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Tinanong niya si Jesus kung maaari siyang sumama sa kanya sa paglalakad sa tubig, at hiniling siya ni Jesus na lumapit. Umalis si Pedro nang may pananampalataya mula sa bangka, at nagsimulang lumakad tulad ni Jesus sa tubig. Sa isang pagkakataon, inalis ni Pedro ang kanyang tingin kay Jesus, at nagsimulang isaalang-alang ang malakas na hangin. Dahil dito ay natakot siya, at nagsimula siyang lumubog. Ngunit sumigaw siya ng malakas na ililigtas siya ni Jesus. Ang paraan na dinaanan ni Jesus ay para mayalis siya kaagad mula sa paglubog. Natugunan kaagad ni Jesus ang mga pangangailangan ni Pedro. Alam mo ba na ang pagpapadala ng Diyos ng mga dekalidad na relasyon sa iyong paraan ay isa pang paraan na dinaraanan niya para sa iyo? Patuloy na manood habang natututo ka mula sa susunod na punto. Number 2, ikinonekta ka niya sa mga mahalagang relasyon. Isa sa mga paraan na dumaan ng Diyos para sa kanyang mga anak ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang mga inorden na relasyon sa iyong paraan. Ang mga relasyong itinalaga ng Diyos ay maaaring maging sagot sa iyong mga panalangin. Narinig mo na ba ang pahayag na ang tao ay pamamaraan ng Diyos? Kung hindi ang sagot mo, may karapatan kang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pahayag ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay paunahing gumagamit ng mga tao bilang kanyang mga instrumento upang isagawa ang kanyang kalooban sa lupa. Maaari kang magkasakit, at pagkatapos ay padadalhan ka ng Diyos ng isang lalaki na nananalangin para sa iyong gumaling o nag-ugnay sa iyo sa lugar ng iyong pagpapagaling. Maaari kang maghanap ng trabaho, at pagkatapos ay dadalhin ng Diyos ang isang destiny na relasyon sa iyong paraan. Sa pamamagitan ng destiny relationship, nakuha mo ang iyong unang alok sa trabaho na walang stress. Kadalasan, tinatawag namin ang mga ganoong trabaho na mga trabahong himala, dahil ang mga ito ay may kaunti o walang pagsisikap mula sa tatanggap. Nang ang mga limos at panalangin ni Cornelio ay bumangon bilang isang alaala sa Diyos, ang paraan ng pagtugon ng Diyos ay ang pagpapadala kay Pedro kay Cornelio. Ginamit ng Diyos si Pedro para makamit ang lahat ng kailangan niyang makamit. Dumating ang Diyos para kay Cornelio sa pamamagitan ng pagpapadala kay Pedro. Number 3, binibigyan kanya ng mga ideya at inobasyon. Ang huling paraan na dumaan ng Diyos para sa kanyang mga anak ay upang bigyan tayo ng mga ideya at pagbabago. Hinihinga tayo ng banal na espiritu upang bigyan tayo ng mga hakbang na dapat gawin. Naaalala mo ba ang kwento ni Jacob? Super stranded siya sa bahay ni Laban, pero dumaan ang Diyos para sa kanya. Naaalala mo ba kung paano ito ginawa ng Diyos? Binigyan niya siya ng mga banal na ideya at pagbabago. Sinasabi ng Biblia sa Job 32:8,
Ngunit ito ay ang espiritu sa isang tao. Ang hininga ng makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa kanila ng pangunawa. Ang banal na espiritu ay ang batayan ng pagbabago at mga ideya. Ang pagkakaroon ng espiritu ng Diyos ay pagkakaroon ng akses sa mga ideya at inobasyon na maaaring magbago ng iyong buhay at kapalaran magpakailanman. Magdasal tayo. Ama, pinahahalagahan kita sa iyong pag-ibig na sumasaklaw sa akin. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa palaging pagbabantay sa akin. Araw-araw, ikinuwento ko ang iyong mabubuting gawa sa aking buhay. Sa tuwing ginagawa ko ito, nag-iwan ako ng labis na pagkagulat at pagtataka. Salamat sa pakikipaglaban mo para sa akin. Salamat sa pagpunta mo sa akin sa tuwing umiiyak ako para sa tulong. Sa katunayan, masasabi ko ng buong pagtitiwala na ikaw ang aking pastol. Nabubuhay lang ako dahil iningatan mo ako. Panginoon, alin sa iyong mga kabutihan ang aking masusuklian? Ito ba ay para sa maayos na kalusugan, probisyon, proteksyon, o ang pang-araw-araw na pabor na pinasaya mo sa akin? Ako ay walang hanggang pasasalamat na dinala mo sa aking landas ang video na ito na puno ng katotohanan. Salamat sa dakilang pag-ilaw na hatid nito sa aking landas. Panginoon, ikaw ay mahabagin at mapagbiyaya. Ako ay lumalapit sa iyo nang may nagsisisi at nagsisising puso. Patawarin mo ako sa bawat kasalanan at pagsuway sa iyong kalooban at mga utos. Hayaang linisin ako ng iyong mahalagang dugo sa lahat ng aking kalikuan. Ikinalulungkot ko sa pag-aalinlangan sa iyong kakayahan na dumating para sa akin. Ikinalulungkot ko sa bawat oras na sumasakit sa puso ko na mabibigo mo ako. Nalaman ko na ikaw ay hindi tao, na ikaw ay magsisinungaling, o ang anak ng tao, na ikaw ay magsisisi. Nakita ko na hindi ninyo binigo ang sinuman at hindi magsisimula sa akin. Walang mapanghamong sitwasyon ang nakatalo sa iyo. Hindi pwedeng ang kaso ko ang mauna. Ama sa langit, tumatawag ako sa iyo, hinggil sa lahat ng hamon na bumabagabag sa aking isipan. Kontrolin mo silang lahat. Dumaan para sa akin kung paano mo pipiliin na ayusin ang aking kaso. Ibinigay ko silang lahat sa iyo dahil nagmamalasakit ka sa akin. Panginoon, maawa ka sa akin at baguhin ang aking kwento para sa kabutihan. Bigyan mo ako ng biyaya upang i-maximize ang bawat pagkakataon na dadalhin mo ang aking paraan upang baguhin ang aking kwento. Natatanggap ko ang biyaya upang i-maximize ang mga ito. Ama, alam ko na ngayon na ang isa sa mga paraan na pinagdadaanan mo para sa iyong mga anak ay ang magpadala ng mga relasyon sa tadhana. Mangyaring Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga relasyon ng tadhana sa paligid ko. Mangyaring tulungan akong hindi mawala at sayangin ang aking panahon ng banal na interbensyon dahil sa kakulangan ng pag-unawa. Hayaan mo akong unawain ang mga tao sa paligid ko na gagamitin mo para sa akin magpakailanman. Tulungan mo akong magtrabaho sa aking pagkatao, upang hindi ko itaboy ang aking mga relasyon na ipinadala ng Diyos sa aking masamang karakter. Banal na Espiritu, bukas ako sa iyong patnubay at patnubay. Nakita ko na ikaw ang tagapagbigay ng mga pagbabago at ideya. Punan ng aking isipan ng mga ideya at inobasyon na magpapabago sa aking buhay at kapalaran magpakailanman. Bigyan mo ako ng biyayang humakbang at gawin ang lahat ng iyong ilalatag sa aking puso bilang mga ideya. Sinaway ko ang diwa ng takot at katamaran na baka gusto akong pigilan. Salamat, Panginoon. Naniniwala akong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Salamat sa panonood. Sigurado akong pinagpala ka na. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Manatiling pinagpala.